ayun na nga guys, no? So nagamit na natin itong binili natin na Inco cordless impact drill sa ating solar setup. So nagkabit kasi tayo ng pang wall mount ng ating mga 20 volts battery ng Inco, no? Ito siya guys, no? So bumili tayo ng tatlong pang wall mount sa battery. Yan, no? May label pa nga yan na battery, no? Makikita nyo dyan. And same seller lang yung pinagbilan natin niyang pang wall mount ng battery sa pang wall mount nung ating Inco battery charger. Ito rin siya. Sa kanya rin yan, no? May label din to na charger sa likod eh. Kaya lang nga, pinermanent na natin yung charger dyan, kaya hindi na natin may papakita sa ngayon. Tapos yan, may lamang battery yung isa, pero tapos na yung mag-charge guys, no? And, eto, ano? So, ilagay na natin pala yung mga ibang battery dun sa ating ginawang pang wall mount sa kanya. No, yan yung 2 ampere hour na battery. Ito naman is yung ating 6 ampere hour na battery. And, ito yung 7.5 ampere hour na battery. Yan, napansin nyo rin na may mga spaces in between yung ating wall mounts, no? Kasi nagala tayo ng space para pag inangat mo yung battery or kinuha mo siya, hindi niya matatamaan yung kabilang battery na nasa itaas, no? Makukuha mo pa rin siya ng maayos. Yan. So, ayan ginawa natin. Balik tayo dito sa ating cordless impact drill ng Inco. Para sa mga interesado. So, discuss natin ng konti itong cordless impact drill na to. So, ito ay brushless cordless impact drill, no, ng Inco. Brushless meaning wala na siyang carbon brush, guys. Zero maintenance na to, guys. Kasi yung carbon brush sa mga power tools is napupudpud yun, no, katagalan. So, kailangan palitan yun. Pero since brushless na to, is wala na kayong papalitan, no. And bukod pa doon, ang nagustuhan ko dito sa model na to is ito, 96 Newton meter na yung torque niya. Malakas yun guys, no? Malakas yung torque na yon. May ko-compare mo na siya sa lakas ng mga impact drill na corded, no? Ganun yung feeling pag ginamit mo siya. And then may kasama rin siyang auxiliary handle, no? Kasi nga dahil malakas yung torque niya guys, no? Ang mangyayari kasi guys, minsan pag nalalak yung drill bit sa binubutasan nyo, dalawa lang mangyayari, masira yung, maputol yung drill bit na yan, o malakas yung drill bit pa, ang umikot yung body niya kasi nalock siya dun sa binubutasan nyo. So kaya kailangan ng auxiliary handle para hindi matwist yung kamay nyo, no? Lalo na nga pagka ganito kalakas yung torque nyo. Pataas, no? Yung mga matataas na torque after nitong 96. Meron din kasamang auxiliary handle. No, yun yung kakaiba niya doon sa mga impact drill ng Inco na medyo mababa yung torque niya. Walang kasamang auxiliary handle. Tapos, pakita rin natin dito yung kanyang model name para just in case interesado kayo. Ayan ang hanapin nyo. CID LI 209685. Ano, brushless cordless impact drill. No. And then, ayan. So, sa mga first time pang gagamit ng cordless impact drill, yan, may mga setting yan guys ha. So, itong dial na to, yung nakikita nyo, may number. Ito yung setting ng torque. So, yung pinakamataas na number, yun yung pinakamalakas na torque, no? And then, dito sa, ano, ayan, napipihit yan ha, napipihit to yung dial na to. Ito natin, yan ha, napipihit yan. So, ito yung arrow, i-align nyo yan. So, pag mataas yan, pinakasagad yan, yung 22. And then, yan, may setting siya. Kung magdadrive kayo ng screw lang, or kung magbubutas kayo sa wood, or magbubutas kayo sa masonry, sa mga simento, bato, yan. Ito yung setting. And then, ito, speed setting yan. Ngayon, naka 2. Pero 1 and 2 lang yung setting ng speed niyan. Low and high speed lang. No, guys, no? So, trigger. Yan. Pag ito, napupush siya. Ito, pagka nakita nyo, backward siya. Backward yung ikot ng ano, ng reverse yung ikot ng drill bit. Ayan yan. Yung naka-backward arrow. Pag forward yung ikot ng drill bit, ayan. Pipindutin nyo naman sa kabila.
Yan, di ba? Lakas. Di ba? Tunog pa lang, malakas na eh. Ngayon, for safety, meron yan. Pwede nyong igitna para hindi nyo mapindot yung trigger. No? Yun. And then, ayun. So, ang binili ko pala guys is bare tool. Ang ibig sabihin ng bare tool guys is wala tong kasamang hard case, wala siyang kasamang battery, at wala siyang kasamang battery charger. So, ang laman lang nitong ating binili na item is yung mismong power tool, yung ating auxiliary handle, and meron tayong mga kasama ring mga talim. Ayan guys. No? So, ito yung box niya. Ordinaryong box lang ng Inco. And meron siyang kasamang manual. Ayun. So, ayun guys. So, tingin ko worth naman yung pagkabili natin dito. Ito pala, naka-Jacobs chuck na to. So, yung mga ibang cordless impact drill ng is ordinary lang yung chuck na ginamit nila. So, yung Jacobs shop medyo mas, mas quality siya kung i-compare sa general chuck ng Inco. So, just in case interesado kayo, ito. Hopefully, na-discuss ko naman na maayos. Ngayon pala, ito pa, isa. Dagdag na rin natin, no? So, ang ginamit ko ngayon na battery sa kanya is yung 5 ampere hour ko na battery, no? Pero, medyo mabigat na to guys, yung 5 ampere hour. So, ideally, pag sa power tool yung ginagamit, yung mga handheld o yung mga binubuhat na tools is dapat as much as possible mga 4 ampere hour lang yung gagamitin natin dito. Pero ito kaya pa, no? 5 ampere hour kaya ko pa. Pero yun, medyo mabigat na rin. Huwag lang yung matataas na, no? Yung katulad nito, yung 6.0 ampere hour tsaka 7.5 ampere hour, no? So, mabigat na masyado yun guys. Nakakangalay siya, no? Lalo na binubuhat mo yung tool tapos gagamitin mo siya, limbawa maghapon, gagamitin mo siya sa hanap buhay. So, ideally, ang i-advise ko sa inyo is gagamit lang kayo ng 4 ampere hour na battery. So, sagaan, okay na siya, no? Hindi siya nakakangalay. And then, syempre, 4 ampere hour na battery yun, medyo matagal nyo rin siya magagamit, no? Compared dun sa 2 ampere hour, no? Ito naman, masyadong magaan. So, pag ganito naman, ito lang meron kayo, okay din naman, no? So, siguro dalawang ganyan gagamitin nyo. Kaya lang, papalit-palit kayo ng battery. So, ideally, 4 ampere hour talaga.